Patay sa saksak ng isang babae sa Cagayan de Oro City dahil umano sa hindi pagpapautang. Pulikam naman sa Bulacan ang pananaksak sa isang lalaki na kalaunay binawian ng buhay. Saksi si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikitang huminto ang isang lalaking nakabisikleta nang mamataan ang isang lalaki na nakasuot ng itim na t-shirt sa barangay Kaingin, Malolos, Bulacan nitong linggo ng gabi. Bigla na lang niyang sinuntok ang lalaking nakaitim. Bumagsak ang lalaking sinuntok pero mabilis na bumangon. Makikitang tumakbo ang lalaking nasuntok at isa pang kasama. Sa isa pang anggulo ng CCTV, hinarap nila ang mga humabol sa kanila at nakipagsuntukan. Dumating naman ang isa pang lalaking nakasuot ng jersey. Hinarap siya ng lalaking nakahubad, ngunit pagsuntok niya, doon siya sinaksak. Makikita na lang na sumalampak sa gilid ng pader ang lalaking nasaksak hanggang sa dumating ang motorsiklo kung saan isinakay ang biktima para isugod sa pagamutan. Pero dineklara siyang dead on arrival sa ospital matapos mapuruhan ng saksak sa dibdib. Sa ikinasang follow-up operation, 3 sospek sa pagpatay sa biktimang si Vincent Carl Suliman ang naaresto ng mga pulis. Kasama rito ang menor de edad na mismong sumaksak kay Suliman. Isa pang menor de edad ang dinakip. Continuous follow-up tayo at pursuit and within 2 hours po nakuha po natin ito. Kung dalawang CICL natin is nasa Bahay Kalinga, no? Dito sa Malolos, and yung isa po ay dito sa atin sa Malolos sa detention cell, and na-inquest na po sila. Dinala ang 2 menor de edad na sospek sa City Social Welfare and Development Office ng Malolos. Isinailalim naman sa kustodiya ng Malolos Police Station ang isa pang sospek na 23 anyos. Makaharap ang mga sospek sa reklamong homicide. Sa Cagayan de Oro City, isang babae ang napatay din sa saksak. Nangyari ang krimen sa barangay Agusan kahapon ng umaga. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, itinuturong sospek ang 26 anyos na pinsan ng biktima. Base ito sa salaysay ng saksi sa krimen, ang 7 taong gulang na anak ng biktima. Pangutan na manggipon ako ang maong bata, may norong anak na lalaki. Naagid siya sa panahon nga idunggab ang iyang uyuan gid siya, na-identify niya ang iyang uyuan. Swerte namang nakatakbo palabas ng bahay ang batang lalaki na nakahingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Hindi bababa sa 20 saksak ang tinamo ng biktima. Initial nga istorya, tinghulam o kwarta na basin daw og lagi pahulam na suko, pero wala pala na di pa ginamoy atong focus sa atong investigation. Doon na murag medyo mabaw-mabaw pagyapon siyang hinungdan, ato pagyapon palawman pang investigation, di lang ta mo focus niya ng pagulam sa kwarta. Nadakip naman ang suspect sa ikinasang follow-up operation. Posible siyang maharap sa reklamong murder. Para sa GMA Integrated News, James Paulo Yap ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ipina-extradite o pinabalik sa South Korea ang isang Koreanong nakulong sa Pilipinas dahil sa kasong pagpatay. Kasunod po yan ang pakiusap ni South Korean President Lee Jae-myung kay Pangulong Bongbong Marcos. Gustong maimbestigahan ng gobyerno ng South Korea ang patuloy na pagpupuslit umano ng droga na lalaki sa South Korea gamit ang isang messaging app kahit nakakulong siya sa Pilipinas. Ayon sa South Korean media, nasa 30 billion Korean won o katumbas ng 1.2 billion pesos ang halaga ng illegal na droga na ipinupuslit ng dayuhan at ng kanyang kasabwat kada buwan. Sinentensyahan siya noon ng 60 taong pagkakakulong dahil sa pagpatay sa 3 kapwa niya Koreano sa Pampanga noong 2016. 2 beses siyang tumakas mula sa kulungan pero nahuli rin. Bukas at sa Biyernes, isasagawa ang transport strike ng iba't ibang grupo pero kanina pa lang pahirapan ng makasakay ang mga pasahero. Kalbaryo naman ang inabot ng ilang jeepney driver na pumila para sa ayuda at may isang hinimatay. Saksi si Joseph Moro. Umabot na sa ganito ang paghihirap ng mga tsuper sa gitna ng epekto ng nagmahal na diesel dahil sa giyera sa Middle East. Biglang nangisay ang isang jeepney driver sa pila para sa 5,000 pisong ayuda sa Quezon City. Kinailangan siyang bigyan ng CPR ng respondent taga Quezon City LGU ang naka-standby na ambulansya sa payout na unang naghatid ng isa pang pasyente.
Nadala rin kalaunan sa Quezon City General Hospital ang driver na nagkaroon ng electrolyte imbalance dahil nalipasan ng gutom. Si Mang Juvie naman kalalabas lamang daw ng ospital kaninang madaling araw pero dumiretso sa payout. Ipapila ko sana sa anak ko, hindi daw makukuha. Hindi na ako pipila, nahihilo na ako. Nakakuha rin siya ng ayuda na ipambibili raw ng gamot. Saka siya babalik sa pamamasada. Pangalawang stroke na pala daw na ako po. Ako lang naganap buhay po. Ilan anak mo? 5 po. Marami doon sa mga gustong kumuha ng ayuda ngayon, wala naman sa listahan ng LTFRB. Ganito sila karami ngayon. Kaya bukod pa doon sa pila, sa payout, kung saan makukuha na nila yung 5,000, ito yung kailangan muna nilang lagpasan. Kailangan ma-verify ang kanilang mga pangalan na nasa LTFRB. Ang buong akala namin, makakasama kami. Pero ito ngayon, ang daming wala. Sa hirap ng biyahe po, wala kaming kinikita. 2 araw lang po ang karga yun, wala na. Paano pag-ubos na? Yun ang problema, kung saan kami kukuha. Personal na nasaksihan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang problema ng mga driver. After today, the DSWD will go with the LTFRB sa bawat LGU. Isusuma total natin kung ilan yung nawawala. We'll call all their chairmen ng mga JODA para malaman natin ilan ba sa bawat samahan yung nawawala at kung bakit nawawala. Nakahandaan niya silang mag-round 2 ng ayuda kung tatagal pa ang krisis sa gitnang silangan. Pero kailangan pang tapusin ang pamamahagi sa mga probinsya. Ang estimate namin na gagastusin for at least one round, even outside Metro Manila, our rough estimate is at around 7 billion pesos. Habang nakaliban sa pagpasada ang mga jeepney driver na pumila sa payout, marami ang stranded na pasahero sa Commonwealth Avenue pati sa Philcoa kaninang umaga. Kakaunti na lang yung bumabiyahe na jeep. Tapos ganun pa rin naman po, napakaraming commuter pero hindi maayos yung sistema ng transportasyon. Malating oras na. Oo. Unuan, may bata pa. Nakakasaya ka, siksikan pa. Nadagdagan din ang mga nagko-commute. Hindi naman ako regular na nagko-commute. Gawa ng may sasakyan kami. Sa sobrang taas ng gasolina ngayon, mapipilitan ka talagang mag-depend sa hirap ng buhay ngayon. Kahit itong hapon, mangilan-ngilan at punuan ng mga jeepney sa Shaw Boulevard. Humingi ng pamanhin sa mga commuter ang Department of Transportation na nag-deploy naman daw ng mga libreng masasakyang bus sa iba't ibang lugar. Pinaghahandaan din ng DOTR ang nakatakdang transport strike bukas at sa Biyernes. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sinabi ng Department of Energy na hindi naaabot ng pang-isang buwan ang natitirang supply sa bansa ng LPG o liquefied petroleum gas. Nanganganib namang magtaas presyo ang ilang pangunahing bilihin. Saksi si Bernadette Reyes. One of our major problems now is LPG. So now we're starting to go around for the restaurants and beverages kasi maybe we can lower the consumption for a bit until we get the supply coming in. Kasabay ng tumataas na presyo ng petrolyo, minomonitor ngayon ng Department of Energy ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa Pilipinas. Sa pagdinig ng Senate Protection Committee kahapon, inilahad ng DOE na hanggang 24 na araw na lang ang natitirang supply ng LPG sa bansa. Kabilang na ang mga nabiling supply na parating pa lang sa bansa. Batay nila sa inventory noong March 20 at sa daily average utilization, sapat pa ang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa tulad ng gasolina at diesel. Pero pinakamababa rito ang supply ng LPG. So, in terms sa international standard po, sa IEA, 30 days po ang suggestion ng International Energy Association. In fact, all our products are above that. Ngayon, ang hindi lang LPG. Gayunpaman, ayon kay Yusek Sales, 3 ulit pa rin ang dami ng supply ng LPG sa bansa, base sa itinakdang 7 araw na minimum inventory requirement sa mga supplier. Pero pangamba ni Senator J.V. Ejercito, so nasa requirement pa tayo during normal times. But now that it's abnormal times, ang problema natin dito, Mr. Chair, yun po, sa Strait of Hormuz, hindi makapasok. So yung restocking o yung resupply, no, of fuel,
How do we consider that? Sagot ng DOE, nakikipag-ugnayan na sila sa mga bansa kung saan nag-aangkat ng produktong petrolyo ang Pilipinas. We have been assured by the next delivery, but that's assuming that the things stay the same, stay the same next month. But if things escalate and prolong, then we have to address that all over again. Base sa monitoring ng DOE, naglalaro sa 825 pesos hanggang mahigit 1,000 pesos ang presyo ng kada regular na tangke ng LPG sa Metro Manila ngayong Marso. Apektado na rin ng gulo sa Middle East ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Ang manok, posibleng lumampas na ng 300 piso ang kada kilo base sa kwenta ng Department of Agriculture. Ang pinakamalaki pong gagalaw dyan relative sa retail is yung chicken. From 200 pre-conflict, 200 pesos po per kilo, it will shoot up around 324 pesos per kilo po. Followed by the pork, particularly yung Kasim El Liempo. Pero ayon sa United Broiler Raisers Association o UBRA, baka naman hindi umabot ng mahigit 300 piso kada kilo ang manok. Depende kung gaano karami ang magpapatuloy na mag-alaga at gaano karami yung pwede kaya pang bumili. Kahit na mataas ang gastos nung nag-aalaga, kung wala namang kayang bumili na, paano sino papasahan niya nung nagastos niya? Sa ngayon, stable pa ang presyo ng manok sa ilang pamilihan. Sa Marikina City Public Market, 150 pesos ang kada kilo ng sariwang manok. Hanggang 200 pesos naman ang chilled o frozen whole chicken, gayon din ang choice cuts at fillet. Ang bigas naman, posible pa ring magmahal. Worst case scenario na around 49% increase. From 45 to as high as 67 pesos po, well-milled rice per kilo. Noong March 9 o isang araw bago ang magkakasunod na mega oil price hike, nasa 33 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng local regular milled rice. Pero ngayon ang pinakamababang presyo nasa 37 pesos na kada kilo. Pero mas malaki pa ang isinipa ng presyo ng imported rice na umaabot na ng hanggang 5 pesos kada kilo ang taas presyo. Mula nung dumating yung parang tamas ang presyo ng bigas, ng crudo din eh. Yun po kasi nga, siyempre yung pag-angkat mo dun sa isang lugar, talagang tumataas yung sa gas. Kaya tumataas din ng bigas. Nauna nang sinabi ng DTI na nangako ang ilang manufacturer na mga bilihin tulad ng canned goods, instant noodles, bottled water at soap na hindi muna tataas ang presyo sa loob ng 30 araw. Ang iba, 60 araw ang ipinangakong hindi magtataas ng presyo. Pero ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, ibang usapan na kung sakaling magmahal na rin ang mga raw materials. Naghahanap po sila kung ano yung cost nila, pati yung cost ng deliveries and logistics, naturally has to be passed on to the consumer. Kaya magkakaroon talaga ng upward pressure ang prices. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DTI ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.